people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, sobrang fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, yon. So, kamusta naman ang Thursday natin lahat? Happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Sana productive ang araw ninyo ngayon. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, naloka ako dahil ang dami kong ginawa today sa school. Kasi nga, onet nga sa Monday. Tapos yung mga bata, yung piniprepared nga namin para sa kanilang examination. So, alam nyo naman yung mga bata dito. Diyos ko, ang laman ng utak ay puro laro, puro lande. Diyos ko. Ako, naiintindihan ko naman yung mga harot-harutan nila kasi dumaan din naman ako sa pangaharot. Pero naman hindi ko naman pinabayaan yung pag-aaral ko. Nakakaloka, windang ako sa kanila ng bonggang-bongga. Anyway, ganun talaga ang mga kabataan ngayon, lalo na yung mga Gen Z. Ay nako, grabe, nakakaloka sila. Ang dami nilang dahilan. O, yan! At ito, syempre, gusto ko rin munang magpasalamat din sa walang sawang tumatangkilik ng bonggang-bongga dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat. At saka syempre, sa mga bago nating subscribers, hello, hello, hello. So, yan. At ito na, syempre, mag-shoutout na tayo ng bonggang-bongga para sa ating walang sawang sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog. Syempre, andyan dyan si Sil Gian. Hello, hello. Si J Channel, Reynaldo De La Rosa, shout out sa iyo. And then of course kay Kristan Jasper Vida. Hello, hello, hello. Si Ming Ming Miao. Hi Ming Ming, kamusta ka? Si Rose TV. At saka syempre, andyan din si Yaya Muhammad. Maraming salamat sa suporta at saka sa pagko-comments mo at saka sa panonood mo sa lahat ng channel ko. Thank you so much, Yaya Muhammad. Syempre si Play Games. Si Play Games talaga, ito din para dito si Yaya Muhammad. Nakikita ko sila sa lahat ng channel ko. At saka syempre si Snake Gem. Thank you so much. At saka sa mga hindi nagko-comment, mag-comment kayo para naman mabati ko kayo ng bonggang-bongga. And then of course, shout out din kay Rosario Balendres. Thank you so much. James Baluyot. Si Amara Sig. Andiyan din si Danny Isabelo, Ryan Ventura, syempre si Edhi hindi mawawala sa pabati natin, at saka si Ryan Matugas. And then of course, shout out din kay Attorney Cornelo Dilag ng bonggang-bongga with his partner na si Maverick. Hello, hello, hello. Thank you so much for watching me. At saka syempre kay Christine Ann Perez. So yan! At ito din, sana guys mabisita ninyo si Madam Henrietta Solidan sa kanyang YouTube channel. Ang name ng YouTube niya, Madam Henrietta Solidan. And then of course, shout out kay Madam Henrietta at saka syempre kay Madam Jenaline Napaton. Love ko yung mga yan. At love ko din kayo syempre. Kaya naman ngayong araw na to, oh my gosh, sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika na nakakaloka. Dahil talaga naman nakakaloka yung mga chika natin for today. So guys, simulan na natin. Para sa una natin chika, Miss Baguio at saka si Tara Valencia. Tingin mo Mama Sam, magpe-penetrate kaya sila sa entablado ng national at international pageant ngayong taon na to? Well, I hope so. So, nakikita ko si Baguio na talaga naman isa to sa mga kandidata na nagugustuhan ko siya. At take note ha, so ayan, magkatabi sila ni Tara Valencia. Mas matangkad pala siya kay Tara Valencia. Si Tara Valencia naman, syempre isa siya sa mga talaga naging maingay sa competition nung nakaraan taon dito sa Miss Universe Philippines. At nakita naman natin kung paano to umarangkada ng bonggang-bongga. Hindi pa man nagsisimula noon ng competition, talagang maingay na ang Tara Valencia. Pero parang feeling ko, mas kabugera ang bagong pambato na si Gwendolyn Soriano ng Baguio. So, yun. So, parang feeling ko, mas kakabog siya. And then, ayun nga, sa mga nagtatanong sa akin, tingin ko daw ba
eto daw ba si Gwendolyn na ang makakakuha ng corona ng Miss Universe Philippines from Baguio ngayong taon na to. Alam mo, ang mga taga Baguio, they are trying naman na yung best nila na masungkit talaga yung corona. Pero depende sa performance, depende sa ipapakita, and then depende sa galawan, saka sa mga makakalaban. Kasi consider din natin yung mga makakalaban niya, in fairness ha, malalakas. So depende yan sa ipapakita nila talagang mga eksena. Pero nandoon din yung potential na possibility na, yes, bakit naman hindi? Pero nandoon ako kung hindi man niya makuha ang Miss Universe Philippines, for sure, makukuha niya ang isa sa mga corona na pwedeng may offer sa kanya ng Miss Universe Philippines organization. At yan yung abangan natin. Malapit na malapit na. Diba? So, yan. At kay Tara Valencia naman, syempre, sana nakapaganda siya ng bonggang-bongga sa supranational, no? Alam niyo, sa totoo lang, ayoko talaga yung kandidata na natitengwa ng matagal. Kasi nag-iiba yung nag-iiba yung vibes, nag-iiba yung eksena. Alam kong kabugera si Tara Valencia, pero yung naghintay kasi siya ng mahigit 1 taon, di ba? So medyo parang mahirap. But looking forward ako kung ano ang magiging eksena niya sa entablado ng Miss Supranational na magaganap nga this coming June. Malapit na yan. So, good luck kay Tara Valencia at good luck kay Miss Gwendolyn Soriano para sa laban niya sa Miss Universe Philippines. So, yan. Para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga pambato ng Oriental Mindoro at Oriental Occidental? So, yon yung mga taga Mindoro na talagang palaban ang mga beauty nila at naluloka ako kasi ang gaganda talaga nila. In fairness. So, syempre, looking forward ako sa kanilang dalawa kung ano yung ipapakita nila na performance sa Miss Universe Philippines at talaga naman excited din ako sa mga pasabog nila at depende yan sa paghahanda nila, di ba? Kung kakabog ba sila o hindi. Pero kung wala silang gagawin, syempre, mati-thank you girl talaga sila. Pero kung may gagawin sila, laban yan. So, yan. At sa mga nagtatanong naman sa akin, sabing gano'n, kamusta naman daw ang pambato ng Iloilo? May laban ba sa Miss Universe Philippines? Actually, wala tayong naririnig na ingay sa kanya, no? Hindi katulad nung kay Alexi Brooks na parang ang lakas-lakas ni Alexi during Miss Universe Philippines nung nakaraan taon. Pero ngayon, I think maganda yung pambato nila. May ibubuga naman kasi matalino. Plus nandoon na maganda ang styling, maganda ang ipinakita niya sa kanyang provincial pageant o sa local pageant na napanood natin. And then, looking forward kung ano ang paghahandang gagawin niya kasi syempre ngayon nananahimik. So, hintayin natin yung pasabog. Naniniwala naman ako ang bawat kandidata, may opportunity sila na makakabog ng bonggang-bongga sa kompetisyon. Pero kasi sabi ko nga, wag sana nilang sayangin yung binigay na panahon na para makapaghanda sila ng bonggang-bongga. At the same time, pag-aralan din nila kung ano ang gagawin nilang laban sa entablado. Kasi napaka-importante kasi yung may paghahanda ka eh. Huwag kang makontento na, ay nako, kinoronahan ako dito. So, okay na ako pumunta dyan at lumaban kasi naniwala silang maganda ako. Walang ganun mga Mars. So, di ba? So, dapat mag-ready ka ng bonggang-bongga para mas kabog ang beauty mo. Di ba? So, yun. So, nakakaloka. So, good luck kay Miss Iloilo. And then, of course, ang tabayanan natin ang kanyang pagbabalik sa national pageant, di ba? And then, ito ang sumunod na chika. Rina Dimaranan magbabalik bilang kandidata nga daw ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. After niya ma-first runner-up noong 2021 or 2022 ba, sa Miss Universe Philippines ay magbabalik nga daw ang Katrina Dimaranan bilang pambato ng Taguig. Wala pang konfirmasyon, pero marami na tayong naririnig na ayan nga, siya nga daw ang magiging pambato ng Taguig ngayong taon na to. Pero may isa pa akong naririnig eh.
Hindi ko lang alam kung pwede nang i-reveal. Pero sige, tingnan natin kung si Katrina Di Maranan nga magiging pambato ng Taguig. At kung magbabalik nga ang Katrina Di Maranan, tulad nga na sinabi ko sa mga vlogs ko, it's okay. Diba? Wala namang problema eh. Yun yung gusto niya. Diba? Kung gusto niya uli matalo o kung gusto niya manalo, gagawin niya ang best niya. So, yon. Kasi ako para sa akin, si Katrina Di Maranan, magaling naman na kandidata to, nag-first runner-up nga to sa supranational, di ba? So, ang dapat lang niya sigurong gawin ay paghandaan niya ang kanyang magiging laban sa national pageant. So, wag siyang maging easy-easy. Kumbaga, para dapat well-prepared. At matagal na siyang nagkukumpit sa pageant, dapat alam niya na yon kung paano siya babalik at kung paano niya ilalaban yung sarili niya. Mas malaki yung chance niya ngayon kasi nag-first runner-up na siya dito sa Miss Universe Philippines. Ang sabi nga nila, baka daw maging Michelle D ang eksena neto. To be honest, ako matutuwa ako kung mananalo siya. Pero malulungkot ako kapag natalo siya. At sana paghandaan niya ng bonggang-bongga. Diba? So, good luck. And ngayon pa lang, talagang excited na ako para sa magiging laban niya doon sa Miss Universe Philippines. Kung sakaling babalik nga siya. Kasi wala pa namang confirmation, diba? Alam niyo naman ang mga chika ngayon. Lahat in, o diba? And then, of course, para sa sumunod natin chika, Mama Sam, tingin mo, Michelle D, matutuloy kaya sa Miss Grand Philippines? Pag nagkataon, ito na ang ikatlong corona para kay Michelle D. So, tingin mo, Mama Sam, in the third time, manalo na kaya siya? So, si Michelle D, dating Miss World Philippines, na naging Miss Universe Philippines, at kung sakaling sasali siya sa Miss Grand Philippines, ito na yung pinakabongga, di ba? Talagang sa lahat ng mga naging reyna, dati galing Miss Earth, nagbinibining Pilipinas at naging Miss World Philippines, di ba? Yung mga ganyang eksena eh. Ngayon, no, siya ang gagawa ng history sa lahat ng mga beauty queens sa Pilipinas na nag-compete ng 3 beses kung sakasakali man sa national pageant. O, di ba? Ang bongga niyan. Imaginein mo, Miss World Philippines, Miss Universe Philippines, and then, ayan nga, Miss Grand Philippines, Miss Earth, ayaw mo, charot. So, yan. So, nakakaloka yan. So, syempre, I hope so. I hope so na sana, kung sakaling sasali si Michelle D, mas magandang manalo siya ng Miss Grand. Kung sakaling isasali niya talaga, gusto kong manalo siya, gusto kong mag-title. Bakit? Para sa bilang Michelle D, deserve niya talaga ang may corona mula sa international pageant. At kung makakapag-uwi siya talaga ng corona mula dito sa Miss Grand, kung may uuwi niya yung corona, I think, ano na to, masasabi ko na history talaga siya. Siya na talaga yung gagawa ng history ng bonggang-bongga. Bakit? Kasi syempre, imaginein mo, 3 beses na sumali sa national pageant, 3 title holder sa national pageant ang mahahawakan niya. Plus, nauwi niya ang Golden Crown sa bansa natin, di ba? So, I hope na sana mag-align ang lahat ng bituin sa langit para kay Michelle D at sana magtagumpay. Diba? So, I'm so excited for her. Bakit naman hindi? Siyempre, Michelle dito, Diyos ko, kahit ano pang sabihin nila, ilalaban natin yan ng Miss Grand. Kung sakaling gusto niya, so supportahan natin siya ng bonggang-bongga. And I hope na sana talaga makita ni Uncle eto. At nako, nakakaloka. At ito ang mas nakakaloka, Mama Sam. Miss Pampanga nag-resign. Oo, ayun nga si Krisa Yako ay nag-resign na bilang pambato ng Miss Pampanga sa Miss Universe 2025. Anong chika mo dito? Siyempre naloka ako kasi isa siya sa mga parang, alam mo yon, ang daming naniniwala sa kanya na kaya niya mauuwi. Ang dami ko nababasa na comment na, ay, mananalo yan. At grabe ang ingay niya, ha? So, yon. At gumawa pa rin siya ng ingay ngayon dahil ayun nga, kanina nga, confirm nga na nag-resign na itong pambato ng Pampanga sa Miss Universe Philippines. Diyos ko, Lord.
bakit pa siya sumali kung hindi naman pala niya priority ang maging kandidata sa Miss Universe Philippines? Para saan, di ba? So, ang sabing ganon ay gusto lang daw na parang talagang pagbigyan yung parents, parang gano'n. Kasi may mga lumalabas na chikang ganyan. Nalungkot ako syempre una sa lahat kasi nangihinayang ako doon sa opportunity ng Pampanga na pwede nilang makuha this time ang corona ng Miss Universe Philippines. Kasi nga sa ganda din neto, sa galing neto, at ngayon pa lang hindi pa man nagsisimula yung pageant. Talaga na pag-uusapan na siya ng bonggang-bongga. Pero wala naman tayong magagawa dahil nagdesisyon na siya, di ba? So nakakalungkot. So ang akin, sana sa mga na-try na sumali sa mga provincial pageant para makapasok sa national pageant, ay sana naman ay before kayo mag-enter, pag-isipan ninyo maigi. Imagine ninyo ang tagal-tagal ng Miss Pampanga na nakatengwa bago magsimula yung pageant nila. Last year pa yan na-announce yung mga kandidata nila. Tapos ngayon lang nila na-push yung kanilang pageant, di ba? Tapos yung may nanalo na, biglang sasabihin mo, ayoko na, nag-try lang naman ako, charot. Hindi, ayun nga daw, yung dahilan niya, kasi meron siyang priority na dapat kailangan gawin, na para i-grow. Naiintindihan ko naman. So, nakakalungkot lang at nakakapanghinayang kasi alam mo yung may potential pa naman sana. Pero sana sa susunod ay magbalik siya at itry niya ulit, di ba? Pag nakatapos na siya. So mag-aral muna kayo bago kayo pumasok sa pageant para hindi nagiging sagabal sa mga ninyo, sa mga goal ninyo. So yan, nakakaloka. Sayang naman, di ba? So syempre kahit ako, nanginayang ako, nagulat na ako kanina. Sabi ko, hala, sayang naman yung opportunity. Pero sige lang. So sa ngayon, wala pa tayong balita kung sino yung ipapalit nila. But for now, ang alam ko, yung first runner-up ay ilalaban nila bilang pambato ng Miss Angeles. So sana naman hindi rin mag-quit. And then ngayon, waiting tayo kung sino ang magiging bagong Miss Universe Pampanga. So yon. So sa mga naniniwala kay Miss Pampanga, ayun na. So wala na, hindi na siya lalaban. Charot. Anyway, good luck, and kung ano man yung naging desisyon niya, for sure meron siyang mabigat na dahilan na mas parang importante kesa dito sa lumaban sa Miss Universe Philippines. At mabuhay ka. At Krisa, di ba? So, hihintayin namin ang iyong pagbabalik sa mundo ng pageantry. So, ayan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Naloka din ba kayo ng bonggang-bongga? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa araw na, sa mga pinag-uusapan natin. So, kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan! So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang kayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.